Ate Mingyue, hindi ba't dinalaw mo talaga ako? Nanaginip pa nga ako tungkol sa pagkabata natin. Jiangxi, sobra na talaga ang pagpapalaki ko sa'yo. Itinulak mo si Junhao sa tubig. Alam mo ba na nasa ospital siya ngayon? Walang malay? Hindi ganon. Siya ang nagtulak sa akin sa tubig. Alam ninyong takot na takot ako sa tubig. Paano ko magagawa? Tumigil ka. Huwag mong isiping dahil mayaman ang pamilya mo noon. At si Junhao ay anak lang ng aming driver. Ay pwede mo na siyang apihin. Sa aming pamilya, walang superior o inferior. Tama na. Pumunta ka at humingi ng tawad kay Junhao. At hindi na namin ito pag-uusapan. Hihingi ako ng tawad? Siya ang may kasalanan sa akin. 2 araw akong nilagnat. Walang pagbabago. Noon, naging pilay si Junhao dahil itinulak mo siya sa hagdan. Ngayon, siya naman ang sinisisi mo sa pagtulak sa'yo sa tubig. Mukhang kailangan mo talaga ng leksyon. Tama na. Nang dumating si Xu Junhao, saka ko lang nalaman na ang pagmamahal na ibinigay nila sa akin ay maaari ring ibigay sa iba anumang oras. Isang lalaki lang ang dapat na minamahal ng mga ate sa bahay na ito. At ako yun. Ang paako. Kuya C, bakit mo ako itinulak? Ate, hindi ako. Siya ang nahulog. Kaya. Hindi kayo naniniwala sa akin kailanman? Di ba? Anuman ang mangyari, ako palagi ang mali. Tama na. Ito na ang huling paalala ko sa'yo. Kung sa susunod, mang-aapi ka pa kay Junhao, lumayas ka sa pamilya Lu. Kuya C, itong teleskopyo, mukhang bagay na bagay sa akin. Talaga bang para sa iyo ito? Pero hindi na yon importante. Ibinigay na ito sa akin ng mga ate. Ang ganda talaga. Xiaoxi, Lolo Joe, payag akong pakasalan. Ang apo ninyong si Zhou Xinyi. mabuti, napakabuti. Sa wakas, nakapasok ka na rin sa pinto ng pamilya Zhou. Dati, tumanggi ka sa 79 na beses na paghahain ng pamilya Zhou. Gusto mo pa ring pumili sa 3 dalaga ng pamilya Lu bago ka magdesisyon. Bakit ngayon mo lang naisip? Sa huli, niloloko ko lang ang sarili ko. Ang lalaking may swerte ay hindi dapat magpakasal sa isang babaeng walang swerte. Papag-utusan ko na ang mga tao na bumili ng 10,000 metro ng paputok para magdiwang. Sa loob ng maraming taon, nakabawi ang pamilya Lu mula sa mahirap na sitwasyon dahil sa pagbubuwis mo ng kalahati ng buhay mo. Kung hindi, matagal na sana silang nawala sa kabiserang lungsod. Hindi na mahalaga, ayaw ko na ng lahat. Mabuti. Ang paggawa ng matapang na desisyon ay tanda ng isang tunay na lalaki. Pagkatapos ng 3 araw, hindi, bukas, papapuntahin ko si Xinyi para sunduin ka. Pagkatapos ng araw na ito, magpapaalam na rin ako sa lahat ng bagay sa pamilya Lu. Xiaoxi, ito ay puno ng ginkgo. Sumisimbolo ito ng tapat na pag-ibig. Ito rin ang regalo namin sa'yo sa unang araw mong pagdating sa pamilya Lu. Ang puno ng ginkgo ay namumunga lamang sa ika-20 taon. Sa oras na iyon, sabay-sabay tayong mamitas ng bunga. Ako ang unang mag-aalay ng bunga kay Xiaoxi. Ang bilis ng panahon. Ngayon ay eksaktong 20 taon na mula nang dumating ako sa pamilya Lu. Kuya Xiaoxi, ang regalo kong ibinigay sa'yo, nagustuhan mo pa ba? Ikaw ang pumutol sa punong ito? Kahit na ilang puno pa ang putulin ko, kahit na hukayin ko ang libingan ng mga magulang mo, ang mga ate mo ay panig pa rin sa akin. Ikaw. Kuya Xiaoxi, huwag mo akong sasaktan. Jiangxi, kailan ka ba titigil? Bakit mo laging inaapi si Junhao? Ako ang nangapi? Siya ang pumutol ng puno ng ginkgo natin. Junhao, ano ba ang nangyari? Ate Mingyue, pasensya na. Wala akong kwenta. Tuwing dumadaan ako, humarang lagi sa daan ang punong ito. Ilang beses na akong nasugatan sa binti dahil dito. Kasalanan ko ito. Hindi ko alam na napakahalaga ng punong ito kay Kuya Xiaoxi. Junhao, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Dapat ang katulong ang gumawa ng ganyang bagay. Bakit ikaw pa ang gumawa? Alam niyo ba kung anong araw ngayon?
Ngayon ay, Ano man ang araw ngayon, hindi yon dahilan para apihin mo si Junhao. Tama na, isang puno lang yan. Kung naputol, naputol na. Mas mahalaga pa ba yon kaysa binti ni Junhao? Xiaoxi, itong punong ito, tayo ang nagtanim. Pinakamahalaga ito sa puso ko. Huwag kang mag-alala, ipagtatanggol ko ito. yun pala, ang 20 taon ng pag-ugat at paglaki, pwedeng mawala sa isang iglap. Mahordomo, linisin mo agad ang mga basurang ito. Paano kung masaktan si Junhao? Basura. Xiaoxi, sa hinaharap, isulat mo ang lahat ng hiling mo dito. Tutuparin ko lahat. Sana, noon, ngayon, at sa hinaharap, magkasama tayo palagi. Anong klaseng hiling yan? Siyempre naman, magkasama tayo palagi. Ang bagay na walang nagmamahal, talagang walang kwenta. Jiangxi, ngayon din, humingi ka ng tawad kay Junhao. Kung hindi ka magsosorry ngayon, lumayas ka sa pamilya Lu. Xiaoxi, narinig ni Xinyi na pakakasalan mo siya, kaya umuwi siya agad. Papunta na siya ngayon para sunduin ka. Ano bang ibig sabihin ng tawag ni Xiaoxi? Sino ang pakakasalan mo? Sino pa ba ang maaari kong pakasalan? Ginagawa lang niya yan para mainis tayo. Naghanap lang siya ng ilang tao para magpanggap. Dati, hindi ko napapansin na ang tuso mo pala. Xiaoxi, bakit ka ganyan kabaliw? Huwag mong isipin na dahil naghanap ka ng mga tao para magpanggap, magseselos kami. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ikalawang kapatid, tingnan mo ang ugali niyang parang aso. Walang utang na loob. Dapat hindi na natin siya kinuha noong una. Nasugatan si Xiaoxi. Ikatlong kapatid, ang sama ng ginawa mo kanina. Punong-puno ng mga piraso ng porselana ang sahig. Paano mo siya natulak? Hindi ko sinasadya. Sige, puntahan na natin siya. Jiangxi, nagmamalasakit pa rin pala sa iyo ang mga yon. Mukhang oras na para dagdagan pa ang apoy. Xiaoxi, mahilig ka sa astronomy, di ba? Tingnan mo, ito ang astronomy room na inihanda ko para sa'yo. Ito ang eksklusibong Starry Sky na ginawa ko para sa'yo. Ito ang telescope na binili ko sa mataas na halaga sa auction. May nagsasabi na ang mga mahal natin sa buhay na pumanaw ay nagiging mga bituin sa langit at pinapanood tayo. Kapag namimiss mo sila, tumingin ka lang sa taas. Xiaoxi, ang ngiti mo at lahat ng mahalaga sa'yo, ipagtatanggol ko yan palagi. Pasensya na, Kuya Xiaoxi. Sabi ng mga ate ko, maganda ang liwanag dito sa kwartong ito. Nakakatulong daw sa paggaling ko. Kaya, pinapasok nila ako. Ikaw ang gumawa nito? Pero, sabi ng mga ate ko, akin na ang kwartong ito. Pwede kong gawin ang gusto ko. Kuya Xiaoxi, hindi ka naman magagalit, di ba? Xiaoxi, okay lang ba ang kamay mo? Pinayagan ninyong lahat ito. Ate Mingyue, may nagawa ba akong mali? Mahina ang binti ko, kaya hindi ko naayos ng maayos ang kwarto ni Kuya Xiaoxi. Nagalit si Kuya Xiaoxi sa akin. Hindi naman sinasadya ni Junhao. Lalaki ka ba talaga? Napakakitid ng isip mo. Alam niya sa sarili niya kung sinasadya niya o hindi. Pero kayo, agad-agad niyo siyang pinagtanggol ng walang pag-aalinlangan. Ang lalim pala ng samahan ninyo. Huwag ninyong sisihin si Kuya Xiaoxi. Huwag ninyong hayaang maapektuhan ang relasyon ninyo dahil sa akin. Ano na naman ang pinaparating mo? Ampon ka lang ng pamilya Lu. Dito, kami ang masusunod kung ano ang gusto naming gawin. Xiaoxi, huwag mong kalimutan kung paano nasugatan ang binti ni Junhao. Utang mo sa kanya ito.
Siya na. Wala na akong sasabihin pa sa inyo. Sa tingin ko nasanay lang siya sa pagiging spoiled. Ano pang hinihintay mo? Ayusin mo na ang kalat na ito. O kaya, umalis ka na sa pamilya Lou. Dapat matagal ko nang naisip ito. Sa pagkakataong ito, hindi na ako lilingon pa. Kapag nakapag-empake na ako, aalis na ako. Umalis ka sa amin. Saan ka pupunta? Ate, naniniwala ka talaga sa sinabi niya? Madalas niyang gamitin ang pag-alis para takutin tayo. Pero wala naman talaga siyang kakayahan. Hoy. Ate Yanran, gusto kong idikit ito. Si, Xiaoxi, sa scrapbook na ito maitatala natin ang mga maliliit na bagay sa buhay. Lahat ay maire-record. ito ang eksklusibong alaala natin. Kahit kailan, dapat nating tandaan ang mga magagandang araw na ito. Si Xiaoxi ang pinakamahalaga sa atin. Sa hinaharap, gagawa tayo ng napakaraming scrapbook. Patuloy nating itatala. Yun pala, hindi man lang natapos ang isang scrapbook. Ang bait ng mga ate kay Kuya C. Ang dami palang magagandang alaala. Samantalang ako, wala man lang akong litrato. Sabihin mo, sinadya mo bang ilabas ang scrapbook na ito para lang guluhin si Junhao? Kung gusto mo, gagawan kita ng 1,000 scrapbook sa hinaharap. 10,000. Bagay na hindi karapat-dapat. Basura na mula pa noon. Inilabas mo pa. Totoo. Kung basura naman, hindi na kailangang itago. Lahat ng ito, kasama na ang mga alaala, ay ayaw ko na. Xiaoxi, sumama ka na sa amin pa uwi. Jiangxi, anong ginagawa mo? Jiangxi, nababaliw ka na ba? Ito ang scrapbook na pinagsamahan natin. Paano mo nagawang sunugin ito? Basura lang naman. Mas maigi pang masunog. Kahit basura man ito, ari pa rin ito ng pamilya Lu. Sa mga nakaraang taon, kumain ka sa amin, gumamit ng sa amin. Anong karapatan mong sunugin ito? Ang pera ng pamilya Lu ay galing sa akin. Sa mga taong ito, hindi ko sinabi dahil iniintindi ko ang nararamdaman ninyo. Pero ngayon, hindi kayo karapat-dapat. Kuya C, alam kong naiinggit ka sa akin. Sa mahabang panahon, inagaw mo ang pagmamahal ng mga ate. Pero, hindi mo dapat inagaw ang kredito ko. Gusto ko lang naman mapabilang sa pamilyang ito. Kung gusto mong umalis ako, aalis na lang ako. Kung paano mo inapi si Junhao noon, hindi kita pinansin. Pero ngayon, pati ang kredito sa negosyo na buhay o kamatayan ng kumpanya, inagaw mo pa sa kanya. Lahat ng kontrata ng pamilya Lu ay nakuha ni Junhao sa pag-inom ng paisa-isa. Naniniwala kayo sa kanya? Sige, mula ngayon, tingnan natin kung maaasahan ng Lu Group siya. Ginoong Jiangxi, kausapin kayo ng amo. Xiaoxi, ang payat mo na. Kasalanan ko. Hindi ko sila napigilan. Na maalagaan ka ng mabuti. Lolo, kung ako'y lumaki ng maayos, utang ko iyon sa pag-ampon mo. Ito, ang selyo ng kumpanya ng Lu Grupo at ang mga ipon ko sa Lu Group sa mga nakaraang taon. Ituring mo na lang itong kabayaran sa pag-aaruga mo sa akin. Mabait na bata. Karapat-dapat lang sa'yo ang mga iyan. Naisip ko, yung 3 apo kong babae, kung sino sa kanila ang pakakasalan ka. Pero yung 3, walang mata. Sayang, pinakawalan ka. Isang henyo sa negosyo na bihira makita. Kung hindi dahil sa'yo, siguradong bumagsak na ang Lu Group. Kasalanan talaga yung Xu Junhao na yan. Isang mayayabang na gustong umangat. Lolo, kapag umalis na ako, ingatan mo ang sarili mo. Ito, maliit na regalo mula sa lolo mo. Tanggapin mo, gamitin mo para sa bigay kaya.
Sapat na yan. Anumang oras, tandaan mo, ang lolo mo ay nasa tabi mo. Tanggapin mo. Lolo, ano pong sinabi ninyo tungkol sa bigay kaya? Sino ang ikakasal? Anong kinalaman ninyo? Jiangxi, alam ko na naman. Nagsumbong ka na naman kay Lolo. Sabihin mo, ano na naman ang isinumbong mo sa amin ngayon? Ikaw, at ikaw. Lumabas kayong lahat. Kayong tatlong walang utang na loob. Sayang ang pinalaki ko sa inyo. Lolo, huwag niyo pong sabihin yan sa mga ate ko. Sa akin niyo na lang ibuhos ang galit. Ikaw ang sinisigawan ko. Kami-kaming mga Lu ang nag-uusap. Anong pakialam mo? Isang dayuhan? Lolo, huwag niyo pong ganyanin si Junhao. Si Junhao, bahagi rin siya ng pamilya natin. Humph! Ang dahilan kung bakit hindi mapalagay ang tahanan ng mga Lu ay dahil siya ang nanggugulo rito. Kayong tatlo, Bulag at Pipi, hindi makilala ang tunay na tao. Sa hinaharap, kapag lumabas kayo, huwag niyo nang sabihin kayo ay mga Lu. Lolo, bagamat hindi maganda ang pinagmulan ni Junhao, pero mabait naman ang puso niya. Ang laging naglalaro ng mga plano at nagseselo sa ibang tao. Lumabas kayong lahat. Lumabas. Hintayin mo lang. Babalikan kita. Xiaoxi, sa ngalan ng aking tatlong apo, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Lolo, sa ngayon, wala na akong pakialam. Ang gusto ko lang ngayon ay dalhin ang asong iniwan sa akin ng mga magulang ko. Alis na muna ako. Lolo Joe. Xiaoxi, ang sasakyan ni Xinyi para sunduin ka, malapit nang dumating. Maghanda ka na. Sige, babalik ako agad. Changle, iuuwi na kita. Hindi ka na muling. Changle. Junhao, masakit ba? Kasalanan ng hayop na yan, kaya ka nag-allergy. Kapag nahuli ko yan, talagang pakukuluan ko. Nasaan si Changle? Saan siya? Ang kapal ng mukha mong banggitin ng asong yan? Di mo ba alam na allergic si Junhao sa balahibo ng aso? Palaging mabait si Changle. Simula nang dumating siya sa bahay ng mga Lu, hindi na siya lumabas. Nasa kulungan lang. Paano siya makakapagpa-allergy? Ano naman, kahit gaano kabait ang aso, may mga pagkakataong nakakatakas yan. Hayop na, di mapaalaga. Siya, kapag nahuli ko siya, isasama ko siya. Talagang lumalala ang ugali ni Jiangxi. Nagkamali na, ang yabang pa. Sa tingin ko, masyado lang natin siyang pinagbigyan, kaya nasobrahan sa pagpapalaki. Yan Ran, medyo sumobra ka rin kanina. Si Changle kasi, ang tanging pamana sa kanya ng mga magulang ni Xiaoxi. Natural lang na mahalaga yon sa kanya. Tulungan natin siyang hanapin. Changle. Changle, ito ang paborito mong frisbee. Naalala mo pa ba? Changle. 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 Labrador. Ang pinakatapat na aso. Kung wala na kami ni Mama sa hinaharap, siya ang sasamahan ka. Ano ang pangalan ng asong ito? Jungle na lang ang tawag sa kanya. Anak, sana lagi kang masaya, malusog at mapayapa. Changle. Paano nangyari kay Changle? Wala na si Changgol. Huwag kang malungkot. Kuya Si, ganyan talaga ang buhay. Huwag mong masyadong damdamin. Ito ang espesyal kong handog para sa'yo. Nagustuhan mo ba, kuya? Ikaw ang pumatay kay Changgol.
Papatayin kita. Jiangxi, ano na naman ang kalokohan mo? Siya ang pumatay kay Changgel. Ipaghihiganti ko si Changgel. Oo, kasalanan ko lahat. Kuya Si, suntukin mo na ako para gumaan naman ang pakiramdam ko. Xu Junhao, dapat kang mamatay. Alam mo ba? Jiangxi, tama na yan. Aso lang naman yan. Bibili na lang ako ng marami pang aso para sa'yo. Huwag kang mag-alala, Xiaoxi. Poprotektahan din namin siya, gaya ng pagprotekta namin sa'yo. Hindi na namin siya pahihirapan. Changgel, masakit ba? Mga sinungaling kayong lahat. Xiaoxi, hindi mo pwedeng isisi lahat ng bagay kay Junhao. Nandito ka na naman. Walang utang na loob. Kung hindi ka tinanggap ng pamilya namin, sa basurahan ka na ngayon nakahandusay, hindi mo alam. Mabuti. Sa wakas, nasabi niyo rin. Pero ang pamilya ninyo ngayon, ano ang pinagkaiba sa tambakan ng basura? Sobra na talaga ang pagpapalaki ko sa'yo. Ate, ayos ka lang ba? Nabigla lang ako. Ngayon, wala na akong utang na loob sa pamilya Lu. Jiangxi, nagkamali ka kay Junhao kanina. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon. Tumahimik ka. Wag na, Xiaoxi. Naging mainit din ang ulo ko kanina. Okay lang, mamayang gabi, ihahanda ko para sa iyo ang paborito mong seafood feast. Seafood feast? Masarap ba? Masarap. Lagyan kita ng sausawan. Xiaoxi. 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 Xiaoxi, anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Xiaoxi. Xiaoxi. Ate, hindi mo ba alam na allergic si Xiaoxi sa hipon? Paano kung may mangyari sa kanya? Kaya mo bang panagutan iyon? Xiaoxi. Xiaoxi, gising ka. Nagkamali ako. Tatandaan ko na talaga ngayon, ate. Xiaoxi, gising ka. Yun pala, nakalimutan mo na nga na allergic ako sa seafood. Sige, bumalik muna tayo at kumain. Xiaoxi, papahanap ko mamaya sa tagapangasiwa ng mas mamahaling aso para sa iyo. Hindi na kailangan. Walang utang na loob. Umalis na tayo. Changgel, ikaw ang pinakamabuting kaibigan ko. Mananatili kang kasama ko, di ba? Changgel. Changgel. Umalis ka na. Panahon na rin para maghanda akong umalis. Kuya Xiaoxi, sa huli, ako ang nanalo sa larong ito. Lahat ng mahalaga sa iyo ay akin na ngayon. Lahat ng mahalaga. Hindi na. Sa mga nakaraang taon, ang dami mong ginawa para sa pamilya Lu, pero ilang salita lang ng pag-aaway ang binitawan ko at agad silang naniwala. Kahit na ngayon, ang ika-20 anibersaryo ng iyong pagbabalik sa pamilya Lu ay lubusan nilang nakalimutan. Kuya Xiaoxi, ikinababahala ko talaga ang kalagayan mo. Sino ang pinagpapanggap mo? Sa harap ko, ganyan ka mag-arte? Tama ka. Sa harap mo lang. Ako ay tunay na makakapagpakita ng sarili ko. Anong ibig mong sabihin? Ang wheelchair na ibinigay sa akin ng mga ate ko, medyo hindi komportable talagang upuan. Hindi pala pilay. Hindi ka pilay. Sa loob ng napakaraming taon, nagpapanggap ka lang. Ang pinakamalaking kahinaan ng babae ay ang pagiging mabait. Kung hindi ako gagamit ng mga ganitong paraan, bilang isang huli na dumating,
Paano ako makakapag-agawan sa isang katulad mong kababatang kaibigan? Haha, Maliit ang tingin ko sa'yo. hindi madaling magpanggap na mabait. Pero nang makita kong napagbintangan ka ng mga ate mo sa loob ng napakaraming taon, naramdaman kong sulit ang lahat. Malubha ang pinsala sa binti ng pasyente. Kahit pa sa susunod na paggamot, halos imposibleng makakatayo siya ng mag-isa. Ate Mingyue, ang binti ko. Ate Mingyue, tapos na ang buhay ko. Paano na ako mabubuhay? Jiangxi, ikaw ang may kasalanan nito, Junhao. Napakasama ng intensyon mo. Pananagutan mo ang ginawa mo. Simula ngayon, ang lahat ng pangangailangan ni Junhao, ikaw ang bahala. Kapag may anumang pagkukulang, hindi kita patatawarin. Hindi ako. Sa napakaraming taon, nagpanggap akong pilay para iparatang sa'yo. Napagod na rin ako. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, kapag umiinom ako ng sabaw, kailangan may karne, at hindi ko kayang nguyain ang matitigas na karne. Pakiusap, durugin mo muna bago mo ibigay sa akin. Kuya Xiaoxi. Kuya Xiaoxi, imasahe mo pa ako ng kalahating oras para umabot sa 8 oras tayong magkasama. Para swerte. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Ha. Gumamit lang ako ng konting daya, napaglaruan ko na kayong mga tanga. Kapag pinalayas na kita sa pamilya Lu, mag-iisip ako ng paraan para sabihing gumaling na ang binti ko. Sa oras na iyon, ang buong pamilya Lu, magiging sa pangalan ko, Xu Junhao. Xu Junhao, papatayin kita. Huwag kang magmadali. Alam mo ba kung bakit ngayon ko sinabi sa'yo ang totoo? Dahil ngayon, sa araw na ito ng iyong pagbabalik sa pamilya Lu, makalipas ang 20 taon, lubusan kitang palalayasin sa pamilya Lu. Hindi ka ba natatakot na sabihin ko sa kanila ang totoo? 10 taon na rin akong nandito sa pamilya Lu. Kailan pa nakinig sa'yo ang mga tangang babaeng iyon? Oo nga pala, kapag pinalayas na kita sa pamilya Lu, ang mga ate mong mahal na mahal mo, paiikutin kong lahat. Sino kaya ang uunahin kong matulog? Tumahimik ka. Junhao, Kuya Xiaoxi, huwag kang ganyan. Jiangxi, ngayon, talo kang talo. Junhao. Ganito na naman. Ate, ginaw na ginaw ako. Junhao, umakyat ka na. Baka ka magkasakit. Junhao, mag-ingat ka. Aalalayan kita. Ang ganda ng palabas. Jiangxi, huminto ka! Nakita naming lahat na itinulak mo si Junhao sa tubig. Ano pa ang masasabi mo? Ngayon, kailangan mong humingi ng tawad kay Junhao. Wala na talagang pag-asa sa inyo. Huminto ka. Gumawa ng kalokohan tapos aalis ka lang? Ganito ba ang itinuro sa'yo ng pamilya Lu sa lahat ng taong ito? Mukhang kailangan kong seryosohin ang paglilinis sa pamilya Lu. Ituturo ko sa'yo kung ano ang disiplina. Tapos ka na ba? Bakit ngayon ko lang napagtanto na napakatanga ninyo? Mas tanga ako na pinanghawakan ang nakaraan natin at hindi makalimutan. Nagkunwari lang siya sa lahat ng taong ito. Nagpapanggap lang siyang pilay. Nagpapanggap? Junhao, ano ang nangyayari? Kuya Si, alam kong sa lahat ng taong ito, hindi mo ako gusto. Pero hindi mo naman dapat magbiro ng ganito. Alam mong ito ang pinakamasakit para sa akin. Jiangxi, nabulagan talaga ako noon. Hindi ko nakita ang tunay mong pagkatao. Para lang magpabida, ganitong bagay, ipinagkakanulo mo pa si Junhao. Jiangxi, alam mo ba kung gaano kahirap ang mga taon para kay Junhao? Alam niyo ba kung gaano kahirap ang mga taon para sa akin? Makakapagsalita ka pa? Si, mula ngayon hindi na ako makikipag-usap pa sa inyo. Kung hindi mo matutunan kung ano ang pag-unawa, ngayon, ituturo ko sa iyo kung ano ang pakikiramay. Tama si ate. Kung ayaw mong magbago, manatili ka sa tubig hanggang sa matauhan ka.
Ate, bunso, parang hindi na kaya ni Xiaoxi. Tawagin na natin siya pataas. Mahilig lang talaga siyang magpanggap na kawawa. Alam mo naman yan. Ngayong pagkakataong ito, kailangan niyang matuto sa pagkakamali niya. Sige, bilisan na natin. Malapit nang magsimula ang concert na pinag-usapan namin ni Junhao. Malapit nang magsimula. Marunong nang lumangoy ang ibang bata. Pero ako, takot na takot pa rin pumasok sa tubig. Ang useless ko talaga. Xiaoxi, may mga ate ka. Hindi mo na kailangang matuto. Kahit mahulog ka sa tubig nang hindi sinasadya, agad-agad kaming mga ate mo ang sasagip sa'yo. Anumang oras, nandito lang kami sa likod mo. Panaginip lang pala ang lahat. Ayos, ayos. Mula ngayon, sa pamilya natin, may maliit na lalaki na tayong matapang. Huwag kang mag-alala, sa pamilya natin, hindi ka maaapi. Ito ang para sa'yo, racing car na matagal ko nang inihanda. Kapag mayroon ka nito, magiging pinakamagaling na race car driver. Sa buong mundo si Xiaoxi. Xiaoxi, ito ang starlight na espesyal kong inihanda para sa'yo. Kahit bituin sa langit ang gusto mo, kukunin ko yan para sa'yo. Ito naman ang galing sa akin, Ultraman na para sa'yo. Tutularan ko si Ultraman, ipagtatanggol ka, at palalayasin ang lahat ng monster. Xiaoqi, sa kaarawan mong ito, dapat mong seryosohin ang paghiling. Maligayang kaarawan. May 3 kang ate, kaya dapat 3 rin ang hiling mo. Tama, tutuparin namin ang lahat. Huminga ka na. Sana kami ay magkasama habang buhay. Puno lang yan. Kung pinutol, edi pinutol. Walang anuman ang mas mahalaga kaysa sayo. Sa tingin ko, dahil masyado namin siyang pinalaki, kaya nasira ang ugali niya. Tingnan mo ang ugali niyang parang aso. Kahit anong bait mo sa kanya, hindi pa rin siya magpapasalamat. Noon pa, hindi na sana natin siya dinala rito. Sana, hindi ko na lang kayo nakilala. Ginoo, ayos ka lang ba? Dati, napakabait sa'yo ng mga binibini. Paano naging ganito? Nagbago na ang lahat. Ang lugar na ito, matagal nang hindi na dapat panatilihin. Kung desidido ka na, hahanda ko na po ang mga gamit ninyo. Huwag na. Lahat ng bagay. Ayaw ko na. Dalawampung taon ng pagtulong sa oras ng pangangailangan. 20 taon ng pagmamahalan at pagsasama. Hanggang dito na lang. Wala na tayong utangan. Asi, papakasalan na kita. Ang swerte mo talaga, pare. Labas para manood ng konsyerto. Yung 3 ate mo, nasa harapan pa para magbukas ng daan para sa iyo. Anong ate? 3. Masunurin na puno ng pera lang. Pero balik tayo sa usapan. Yung pagpapanggap mong pilay, hindi ka ba natatakot na malaman nila? Si Jiangxi ay kasama nila. Nanirahan ng maraming taon. Ano naman?
Maaari bang buuin muli ang basag na salamin? At saka, gaano kalalim ang nararamdaman noon? Ngayon si Jiangxi, ganoon din ang kalalim ng kanyang pagkabigo. Sige, kapag nakuha mo na ang lahat ng ari-arian ng pamilya Lu, huwag mong kalimutan ang iyong kaibigan. Ate Mingyue, Junhao, kailangan na nating umuwi. Muntik ko nang makalimutan na takot sa tubig si Xiaoxi. Kanina pa siya itinulak sa tubig. Siguro takot siya ngayon. Junhao, uuwi muna kami at hihintayin ka. Bilis, Sanmei, pabilisin mo. Nakadepress na ang akselerador hanggang sa dulo. Ang arte-arte niya. Kung may nangyari talaga, matagal na siyang umiyak at nagwawala. si, alam ko na. Mukhang ang tatlong ate mo ay nag-aalala pa rin kay Jiangxi. Pero kung malaman nila na ilang taon mo nang itinatanim si Jiangxi, baka maghiganti sila sa iyo. Hindi karapat-dapat si Jiangxi, isang basura, na ikumpara sa akin. Isang taong umalis sa pamilya Lu ay basura na lang na walang kwenta. Bugatti Veyron, napasadyang modelo. Diyos ko, ang estilo nito. Ang interior ng kotse na ito ay gawa sa purong ginto. Sa buong kabisera, ang makakapag-utos sa fleet na ito ay ang minamahal na anak ng pamilya Zhou. Hindi kaya si Miss Zhou Xinyi? Bumalik na siya sa bansa. Zhou Xinyi. Ang binibini ng pamilya Zhou ay mula sa maharlikang pamilya ng Nordic Louis, Dalisay, na dugong tagapagmana. Hawak niya ang kapangyarihan sa buong kabisera. Ang ordinaryong tao ay maaaring malayo pa. Makita ang ilaw ng kanyang sasakyan ay sapat nang ipagmayabang sa kalahati ng buhay. Ang galing naman. Kung maaari ko lang siyang pakasalan. Kahit na pumasok ako sa kanyang pamilya bilang isang napangasawang lalaki, gusto ko rin. Jiangxi. Jiangxi. Yung lalaking yon, si Jiangxi, Imposible yan. Yung walang kwentang Jiangxi na yon. Paano siya makakalapit kay Binibining Zhou? oo nga, malamang, nagkamali lang tayo ng tingin. Uwi na tayo agad. Yung walang kwentang Jiangxi na yon. Tiyak na sa bahay pa yan at nag-iisip-isip. Kailangan kong umuwi at mabuti kong alagaan siya. Sana hindi ka magalit. Hindi ko lang matanggap ang ginagawa nila sa'yo. Asi, gusto kong malaman ang lahat. Nakarapat-dapat ka sa pinakamaganda. Alam mo ang nangyari sa akin sa pamilya Lu. Ikaw ang lalaking pakakasalan ko. Lahat tungkol sa'yo, alam ko. Asi, sa hinaharap, ang lahat ng kulang sa'yo ng mundo, ibabalik ko sa'yo. Pero ika'y isang tunay na binibini ng pamilyang Zhou. Paano ka makakapag-asawa sa akin? May mga bagay na malalaman mo rin sa tamang panahon. Sa ngayon, ang kailangan mo lang malaman ay masaya ako na ikaw ang pakakasalan ko. Sa mga susunod na araw, sisikapin kong mahalin mo ako. Tayo ay magkasama hanggang pagtanda. Ano sa tingin mo, Ginoong Jiang? May oras ka ba para kumuha ng marriage certificate? Mga kapatid, sa susunod kay Xiaoxi, kailangan nating magkaroon ng konting pasensya dahil sa bandang huli, matagal pa tayong mabubuhay, kasama siya, hindi pa tapos yon. Basta hindi niya aapihin si Junhao. Pipilitin ko na lang na maging mabait sa kanya. Sige na, pasok na tayo sa loob. Huwag nating patagalin si Xiaoxi. Dati nandito siya palagi para hintayin tayo. Ate Mingyue, nakauwi na kayo. Maghiwa-hiwalay tayong maghanap. Baka naman nagtatampo na naman sa isang sulok. Spoiled na spoiled talaga yan. Titiisin ko na naman siya.
Xiaoqi. Xiaoxi. Xiaoxi. Naghanap na tayo sa lahat ng lugar. Nasaan na ba talaga si Xiaoxi? Ayaw pang bigyan ng mukha. Pinagbibigyan na nga natin siya Mabuti na yon. Nagmamalaki pa siya. Ate Yanran, huwag ka nang magalit. Kung ayaw talagang bumalik ni Kuya Xiaoxi di wag na. Ako na lang ang laging sasamahan kayo, ayos lang ba? Huwag kang magsasalita ng ganyan sa susunod. Si Xiaoqi ay magpakailanman ay parte ng pamilya natin. Pagod na rin naman siguro kayo ngayon, kaya umuwi na kayo agad. Magpahinga na. Kayong mga babae ang gahaman nyo naman. Hindi pa ba sapat na ako lang ang nandito? Jiangqi sana nga ay umalis ka na talaga. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Masyadong sumusobra si Xiaoxi ngayon. Kapag bumalik siya, sasawayin ko talaga siya ng husto. Binibini, umalis na po ang binata. Aalis na ako. Anong pinagsasasabi mo? Wala nang mga magulang si Jiangxi. Maliban sa atin na naaawa sa kanya. Sa buong kabisera, sino pa ang magtitiis sa kanya? Hayaan mo siyang magwala hanggang sa magsawa, tapos bumalik agad siya. Baka sa huli, iyakan na lang siya para makabalik. Ginoo, naiintindihan ko na. Talagang nasugatan ang puso mo. Bakit parang laging may pakiramdam ako na may kakaiba? Ito ba ay yung wind chime na nabasag kanina? Nakasulat dito ang hiling ni Xiaoxi. Ate Xingchen, hihiling ako sa ginkgo tree. Kapag malaki na ako, magiging knight ako para sa'yo. Ipagtatanggol kita magpakailanman. Sige, magkasama tayo magpakailanman. Ito ang hiling ni Xiaoqi. Marami sa mga hiling natin ay nasa ginkgo tree. Iyon ay itinanim nating magkasama. Sige na, isang puno lang naman yan. Kung pinutol, pinutol na. Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa binti ni Junhao? Xiaoxi, pasensya na. Marami na akong nagawang masasakit sa'yo. Hintayin mo, magtatanim ulit ako ng ginkgo tree sa bakuran ngayon din. Sa pagkakataong ito, hindi na kita bibiguin. Xiaoxi, sumasakit ang paa ko. Ate Mingyue, kumusta ang pakiramdam? Espesyal kong natutunan ito mula sa guro ko. Pagkatapos nito, hindi ka na mapapagod. Hindi pa ba bumalik si Xiaoxi? Wala pa. 3 araw na siyang nagwawala, hindi pa rin bumalik. Lalong lumalaki ang kanyang galit. Kunin mo ang sabaw pang-alis ng lasing ko. Bini-bini. Gamot lang para sa lasing ang meron. Nasaan ang sabaw pang-alis ng lasing? Ang Ginoo ang gumawa niyon. Espesyal niyang inihanda ang reseta para sa iyo. Mahigit 10 uri ng halamang gamot ang idinagdag sa gamot. Tuwing siya mismo ang nagbabantay sa kalan. Magdamag na nagluluto. Maliban sa kanya, walang ibang nakakaalam kung paano gawin. Hoy! Sandali lang, sandali! Ang gamot ay may bahid ng lason. Tikman mo ito. Ito ang sabaw pang-alis ng lasing. Mabisa ito. Ang bait-bait mo. Sino ang magiging swerte sa hinaharap na mapapangasawa ka? Bini-bini. Jiangqi. Kahit wala ka, kaya kong mag-alis ng lasing. Kung kaya mo, huwag ka nang bumalik magpakailanman.
Sino ang nagpalit ng mga rosas dito sa mga liryo? Paumanhin, binibini. Dati, ang Ginoo ang nag-aayos ng mga bulaklak para sa iyo. Kami hindi namin alam na allergic kayo sa pollen ng rosas. Ate Mingyue, ano ang nangyari sa iyo? Wala naman. Medyo allergic lang sa rosas. Ate Mingyue, huwag kang mag-alala. Basta nandito ako, hindi kita hahayaan na magka-allergy kahit minsan. Sa pagkakataong ito, talagang nahirapan si Xiaoqi. Kailangan siyang bayaran ng maayos. Ito ang paborito ni Jiangqi. Makikita niya ang bagong modelong ito. Siguradong masaya siya. Sayang, binilhan ko pa siya ng paborito niyang brand. Palang pala, hindi niya talaga gusto. Hindi niya talaga gusto. Tao, kung hindi naman niya gusto ang mga ito, itapon ninyo ang lahat ng ito. Itapon lahat, itapon. Binibini, hindi po dahil ayaw ng binata, kundi dahil sa sukat ng mga sapatos na ito. Hindi niya talaga maisusuot. Paano nangyari yon? Tandang-tanda ko. Ang mga sukat na ito ay mula pa sa 3 taon na ang nakalipas. Nagiba na ang sukat ng binata. Mula nang bumalik si Binata Junhao, hindi na po kayo nag-alaga kay Binata Jiangqi. Hindi na rin ninyo alam ang kanyang mga pangangailangan o kung ano ang gusto niya. Paano pwedeng mangyari yon? Magkasama kami mula pagkabata. Alam ko ang lahat tungkol sa kanya. Ang kanyang mga damit, ang sukat ng kanyang mga damit ay L. Iyon ang sukat ni Binata Junhao. Gusto niya ng sports car. Yun din ang gusto ni Binata Junhao. Paano nangyari? Mahilig siya sa seafood. Xiaoqi, gising ka na. Mali ako. Tandang-tanda na ng ate mo sa susunod. Xiaoqi, hindi. May allergy siya sa seafood. Ano ba yan? Paano ko nakalimutan ang lahat ng gusto ni Xiaoxi? Astronomiya. Ang astronomy ay tiyak na paborito ni Xiaoxi. Hindi ako makakamali dito. Ang astronomy room na iyon, na ibigay na ninyo kay Binata Junhao. Nasira na ang mga gamit doon. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Ikaw ay ampon ng aming pamilyang Lu. Gusto naming gawin kung ano ang gusto namin. Galit na galit lang ako noon. Hindi ko sinasadya na sa... Alisin mo ang mga basurang ito at linisin agad. Palitan mo ng paborito kong marine style. Ngayon na ako titira dito. Jiangqi, lahat ng sayo ay akin na. Tumigil ka. Gusto lang naman ni Junhao na matuto ng kaalaman sa astronomy. Marami kang utang sa kanya. Ano lang ba ang isang admission notice? Ano lang ba yan? Pero ito ang pangarap ko mula pa noon. Matagal kong pinaghirapan ito. Ibigay mo na lang. Ang dami mong sinasabi. Ate Mingyue, mga basura lang ang mga ito. Anong ginagawa mo? Mga gamit ni Jiangqi ang mga ito. Walang dapat humipo. Junhao, bumalik ka na lang sa dati mong kwarto. 3 araw na, kung uuwi si Kuya Si, matagal na sana siyang nakauwi. Tiyak na ayaw na niya sa pamilyang ito. Imposible. Hindi ako naniniwala. Hindi niya tayo pababayaan. Jiangqi, umalis ka na. Pero pati ba naman sa kabilang buhay, sinusundan-sundan mo pa si ate. Kapag muling nagpakita ka, gagawin kitang mas masahol pa sa patay. Xiaoqi, anuman ang mangyari. Isa ka pa ring miyembro ng pamilya Lu. Gagawin ko ang lahat. Kahit baligtarin ko ang buong Jiangcheng, hahanapin ko si Jiangqi. Ginoong Jiangxi, nasaan man kayo ngayon? Ang pintuan ng Pamilya Lo ay laging nakabukas para sa inyo. Ipinaako mismo ng Pamilya Lo. Ang Pamilya Lo ay magiging tahanan mo magpakailanman. Basta babalik ka lang. Nandito lang kami. Lolo, Xiaoxi, pagod na. Pagod ka siguro sa biyahe? Ay, nasaan ang marriage certificate ninyo? Pakita mo nga sa lolo. Ay, mabuti naman. Ang ganda. Talagang bagay na bagay kayo. Xiaoxi, ipagkakatiwala ko sa iyo si Xinyi. Dapat mong alagaan siya ng mabuti. Lolo,
Ang pag-aalaga kay Shinyi, dapat ko namang gawin iyon. Xiaoxi, ito ay Cartier Heritage Collection Limited Edition na relo. Hindi ko alam kung alin ang gusto mo, kaya kinuha ko lahat mula sa Switzerland boutique, inilipat dito. Ahaha. Ito naman. Gawa ng Master Tailor sa Savile Row Manual na tinahi na suit mula morning coat hanggang evening wear. Bawat estilo, lahat ay ayon sa iyong katawan. Custom made. Porsche, Ferrari, at saka Bugatti ang mga kotse sa garahe. Gamitin mo lang. Kung hindi mo ito gusto, papagawa ko sa headquarters ng brand ng custom para sa iyo. Sa wakas, ito naman ay ang aming pamilyang Dao. Dokumento ng paglilipat ng 50% na shares. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang kumpanya. Huwag kang mag-alala, Lolo. Lolo, ito ay napakamahal. Hindi ko ito dapat tanggapin. Ay pamilya tayo, huwag nang magsalita ng dalawang dila. Ikaw naman, maigi mong piliin para sa aking apo ng singsing. Maigi at kumpleto tapusin ang kasal na ito. Shinyi, ito. Tara na, may sorpresa rin ako para sa iyo. Ipikit mo ang mga mata mo. Huwag kang titingin ha. Anong sorpresa to? Ang sikreto naman. Anong masasabi mo? Gusto mo ba? Ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? Ito ay espesyal na ginawa para sa iyong silid ng mga bituin. Para lang sa'yo. Hindi ito mananakaw ni numan. Tara na. May susunod pang sorpresa. Bakit may crayfish? Tandaan mo ito. Mula ngayon, sa hapagkainan ng pamilya namin, hindi na dapat may crayfish. Alisin mo na yan. Xinyi, paborito ko ang lahat ng ito. Pati yung crayfish, alam mo rin ang mga maliliit na bagay na ito? Kapag tungkol sa'yo, walang maliit na bagay. Labrador. Sorpresa! Alam kong hindi mo makalimutan ang pagkamatay ni Changle. Kaya naman, espesyal akong pumili ng isang tuta na kamukhang kamukha niya. Sana mabawasan ang panghihinayang mo. Ano sa tingin mo? Bigyan mo siya ng pangalan. Ngayon ay araw ng ating kasal. Tawagin natin siyang Hitang. Sige, munting Shitang. Shinyi, salamat ha. Sa lahat ng inihanda mo para sa akin. Xiaoxi, nandito na ako. Nakahanap ako sa Sweden ng isa sa pinakamagandang punong ginkgo sa mundo. Bakit kayong dalawa lang ang nandito? Nasaan si Xiaoxi? Hindi pa siya nakakabalik, pero ipinadala ko na ang lahat ng tao para hanapin siya. Ano? Sa mga araw na wala ako, hindi pa rin umuwi si Xiaoxi? Ate, pangalawang ate, huwag kayong mag-alala ng walang dahilan. Si Jiangxi lang naman. Ngayon lang medyo matagal ang tampo niya. Kapag naranasan niya ang hirap sa labas, siya mismo ang babalik na at magmamakaawa sa atin. May breaking news tayo ngayon. Ang pinakasikat na socialite sa Beijing Circle, ang nag-iisang tagapagmana ng Zhou Group. Si GN, Zhou Xinyi, ay kamakailan lamang ikinasal. Gaganapin ang kasal sa loob ng 7 araw. Ayon sa balita, ang lalaking ikakasal ay si Jiangxi. Ang groom ay si Xiaoxi. Imposible yan. Ang pinakamamahal ni Xiaoxi. Ay tayo talaga. Ang makakapag-asawa sa kanya ay tayo lang din. Sa tingin ko, nagkataon lang na magkapangalan. Si Miss Zhou ay anak ng isang napakayamang pamilya. Si Jiangxi naman ay parang parasito lang sa pamilya natin. Paano siya magiging karapat-dapat? Yan Ran, si Xiaoxi naman ay kasabay nating lumaki. Huwag mo siyang sabihan ng ganyan. Ate, pangalawa, hindi ko talaga kayo maintindihan. Nakalimutan na ba ninyo kung ano ang ginawa ni Jiangxi? Siya ang dahilan kung bakit na-aksidente si Junhao? Aray, Kuya Xiaoxi, bakit mo ako itinulak? Junhao, ayos ka lang ba? Ang sakit. Jiangxi, ano bang ginagawa mo? Hindi ako. Siya ang tumulak sa akin papunta sa kotse. Ako ang nabangga. Si Junhao ay napakabait. Lagi mo na lang siyang inaapi. Ngayon, gusto mo pa siyang patayin?
Mga binibini, si Ginoong Jiangxi ang biktima dito. Tio Zhao, huwag mo siyang ipagtanggol. Tio Zhao, ano bang ibig mong sabihin? Ikaw ang pinakamalapit kay Xiaoxi? Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Pangalawang binibini. Kaysa hanapin mo siya, bigyan mo muna siya ng katarungan. Kunin mo ang footage ng CCTV. Malalaman natin ang totoo. Tio Zhao, ang mga pakana ninyo ni Jiangxi ay maaaring malinlang nila, pero hindi ako. Pangatlong binibini. Balang araw, maiintindihan mo rin. Ito yung pagkakataon na itinulak ni Xiaoxi si Junhao papunta sa kotse. Paano nangyari yon? Si Junhao pala ang tumulak kay Xiaoxi. Xu Junhao, bakit ba lagi mo akong pinupuntirya? Habang nandito ka, kukunin mo ang pagmamahal na para sa akin. Gagawin ko na sirain nila ang tiwala nila sa'yo, gamit ang kanilang sariling kamay. Ikaw, Aray, Kuya Xiaoxi, ikaw, bakit mo ako itinulak? Kaya pala, si Xu Junhao pala ang nagsangkot kay Xiaoxi. Sabi na nga ba, si Xiaoxi ay mabait na tao. Paano siya makakapanakit? Nagkamali tayo sa kanya. Kung totoo ang lahat ng ito, Ano ang ginawa natin kay Xiaoxi? Wala ka ng pakundangan hanggang sa punto na naaksidente si Junhao dahil sa'yo. bigyan kita ng 2 linggo. Mag-isip-isip ka ng mabuti. Kung hindi, kahit isang butil ng kanin ay hindi mo makakain. hindi, Ate Mingyue, hindi ko ginawa yon, Ate Mingyue. Ate, hindi talaga ako. Ate, Napakasama ko. Paano ko nagawa kay Xiaoxi ang mga yon? Nagkasala tayo sa kanya. Ate, ano man ang gawin natin, kailangan nating hanapin at ibalik si Xiaoxi. Tama. Tutubusin natin ang pagkakamali natin sa kanya. Puntahan natin si Lolo. Alam ni Lolo kung nasaan si Xiaoxi. Sa pagkakataong ito, luluhod tayo para lang mapabalik. Binibini Yanran. Ito na ang huling larawan ninyong magkakasama ni Ginoong Jiangxi. Huwag ninyong punitin. Huwag ninyong sirain. Tumigil ka. Alamin mo ang lugar mo. Ang lakas ng loob mong pakialaman ako. Kung ayaw na niyang manatili sa pamilyang ito, ano pa ang silbi nitong larawan, kundi para manginis? Yan lang. Ano ba ang ginagawa mo, Bunso? Siyempre, nililinis ko ang pangalan natin mula sa taong walang utang na loob na yon. Nagmamatigas pa siya sa atin. Ang yabang-yabang niya. Luyanran, magdudusa ka sa ginagawa mo kay Xiaoxi. Ate, wag na ate. Puntahan muna natin si Lolo. Ang pinakamahalaga ngayon ay ibalik si Xiaoxi sa bahay. Kayong dalawa. Jiangxi, tingnan natin kung anong kalokohan ang ginagawa mo. Lolo, pakiusap, sabihin mo sa amin. Saan ba talaga pumunta si Xiaoxi? ngayon pa kayo nagsisisi? Huli na. Ano ang ibig mong sabihin? Magpapakasal na ba talaga si Jiangxi? Hindi ninyo siya pinahalagahan, kaya may ibang nagmahal sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Magpapakasal na ba talaga siya sa iba? Siya, dapat kaming 3 lang ang pakakasalan niya. Dapat isa sa inyong 3 ang magiging nobya ni Xiaoxi. Pero nitong mga nakaraang taon, palagi ninyong kinakampihan si Xu Junhao. Palagi ninyong inaapi si Jiangxi. Tinatrato ng masama, hanggang sa mapalayas siya sa ating tahanan. Lolo, si Jiangxi ang hindi marunong kumilala ng tama at mali bilang kanyang mga ate. Siyempre dapat namin siyang turuan kung paano maging mabuting tao. Tama na, tumahimik ka. Kung ano si Jiangxi, nitong mga nakaraang taon, nakikita ko naman ang lahat. Pero kayong 3 ito, bulag at manhid ang puso. Sayang ang pagpapalaki ko sa inyo. Lolo, naguguluhan ka na sa katandaan. Para sa isang dayuhan, pinagtatanggol mo siya at ininsulto kami. Ano ba ang halaga ni Jiangxi? Tumahimik ka, paano mo nasabi ang ganyan? Nakalimutan mo na ba noong bata pa tayo?
Si Jiangxi ang laging nagtatanggol sa'yo? Ate Yanran, huwag kang umiyak. Ipagtatanggol ka ni Xiaoqi magpakailanman. Jiangxi, bakit ganyan na naman ang itsura mo? Okay lang ako, Lolo. Sinisiraan nila ako. Para hindi na nila sirain si Ate Yanran. Ang mga taong ito, si Xiaoxi, ang lahat ng ginawa niya para sa'yo. Nakalimutan mo na ba ang lahat? At kayo? Si Xiaoxi ang laging nagtatanggol sa inyo. Nakalimutan na ba ninyo ang pangako ninyo? Huwag kang mag-alala, Xiaoxi. Sa hinaharap, tiyak na gagawin kitang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Xiaoxi, nanunumpa ako. Naiingatan kita habang buhay. Hindi kita hahayaang masaktan kahit katiting. Dahil lang sa isang lalaking nagpapanggap, nakalimutan na ninyo ang mga sumpaang binitawan ninyo at patuloy ninyong sinasaktan si Xiaoxi. Lolo, aminado po kami sa aming pagkakamali. Pakiusap, sabihin niyo na po sa amin kung nasaan si Xiaoxi. Namimiss na namin siya ng sobra. Huli na ang lahat. Ang kailangan niyong malaman, may mas mabuting babae na naghihintay sa kanya. Ate, kuya, kayong dalawa. Lolo, hindi ko kayang mawala si Xiaoxi. Kahit sino pa ang pakasalan niya, bigyan niyo po sana kami ng isa pang pagkakataon. Kahit papaano, para mabayaran namin ang mga nagawang pagkakamali. Kung alam lang ninyo ang mangyayari ngayon, bakit pa kayo gumawa noon? Magandang araw po. Ito po ang aming mga koleksyon na idinisenyo ng aming pinakamahusay na designer. Alin po sa mga ito ang mas gusto ninyo? Ito ang gusto ko. Ang singsing na luha ng sirena na ito ay ang pinakamalaking diamanteng walang bahid na umiiral. Isa lang ito sa buong mundo. Ang singsing na ito ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Napakaswerte po ng asawa ninyo sa inyo. Ang ibinigay niya sa akin ay hindi kayang tumbasan ng pera. Tanging itong singsing ang karapat-dapat para sa kanya. Sige po, aayusin ko na po ang espesyal na kahon para dito. Tiyak na hindi masasayang ang pagmamahal ninyo sa inyong asawa. Siya. Jiangxi, Jiangxi. Xiaoxi, alam na namin na nagkamali kami sa'yo. Ang kwarto mo, ipinarenovate na namin. Binilhan pa kita ng bagong telescope. Sumama ka na sa akin. Tama si Ate Xiaoxi. Yung ginkgo tree sa bakuran, itinanim ko ulit para sa'yo. Espesyal akong naghanap mula sa Sweden ng pinakamaganda at pinakamahal na uri. Magugustuhan mo talaga yon. Ayaw ko nang bumalik sa lugar na yon. Kayong hindi ko na kayo gustong makita sa buong buhay ko. Jiangxi, binibigyan ka ba ng mukha? Kami mismo ang pumunta rito para hanapin ka, tapos nagmamatigas ka pa? Ano, gusto mo talaga kaming lumuhod para lang umuwi ka? Sanmei, maging magalang ka kay Xiaoxi. Lu Yanran, akala mo ba, katulad pa rin ng dati, na hahayaan kitang saktan at murahin? Kung may susunod pa, hindi ako magpapigil. Jiangxi, nababaliw ka na sa labas. Ilang araw lang, ang yabang mo na. Sige, kung ganyan kakatigas ang ulo, ngayon, ako na ang magtuturo sa'yo para sa maagang namatay na mga magulang mo kung ano ang tamang asal. Tumigil ka! Humingi ka ng tawad kay Xiaoxi. Ate, sinaktan mo ako dahil sa taong walang utang na loob na to? Ano ba siya? Karapat-dapat ba siyang pagtawaran ko? Tama na. Sanmei. Nababaliw na kayong dalawa. Araw-araw siyang nagkakagulo sa bahay at minamaltrato pa si Junhao. Ako ang nangapi sa kanya? Lu Yanran, magpagamot ka sa mata. Huwag mong isipin na dahil sa kasinungalingan mo, ay malilinlang mo ang lahat. Kailan ba hindi si Junhao ang napahamak at nasugatan dahil sa'yo? Kung maglalagay ka pa ng baho sa kanya, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Magising ka. Hindi ganoon ang nangyari. Si Xu Junhao, ang tunay na masama ang intensyon. RG, ano ba ang ipinainom ni Jiangxi sa'yo? Niloloko niya kayo? Xiaoxi, bakit ka bumili ng singsing na may brilyante? Ikakasal ka na talaga? Tulad ng nakikita mo.
Paano ka makikipag-asawa sa iba? Kahit na ikakasal ka man, dapat sa amin 3 ka ikakasal. Oo nga, Xiaoxi. Bukod sa amin, sino pa ang maaaring maging nobya mo? Kung ganoon, sasabihin ko sa inyo, ang nobya ko ay si Zhou Xinyi lang. Ang binibini ng pamilyang Zhou Xingyi, paano mangyayari yon? Paano siya makikipag-asawa sa'yo? Tama. Siya ay binibini mula sa mataas na lipunan ng Beijing. Kahit na magmakaawa ka sa kanya na sustentuhan ka, kailangan mo pang pumila sa Paris. Sino sa inyo ang may lakas ng loob na apihin ang lalaki ko? Binibining Zhou. Kasal na kami ni Si. Kasal na kami. Siya ngayon ay miyembro na ng Zhou Group. Kung sino man sa inyo ang magsalita ng di maganda sa kanya, huwag ninyong sisihin kung magalit ako. Nagpakasal nga talaga siya kay Si. Imposible yan. Anong estado ng pamilya Zhou? Binibining Zhou, Siguradong trip-trip lang yan. Nag-e-enjoy lang siya. Kapag nagsawa na siya, ni hindi niya alam kung saan ang pamilya Zhou. binibining Zhou, kung papayag ka lang na palayain si Chi, kahit anong kondisyon, papayag ako. Gagawin ko ang lahat. Kondisyon? Meselu, sa tingin mo ba, may karapatan kang makipagnegosasyon sa akin? Bulag kayo, pero sa paningin ko, siya ang pinakamabuting tao sa buong mundo. Tungkol naman sa'yo, kanina mo tinanong kung ano ang maibibigay ko sa kanya. Ano bang koneksyon? Ito ay ang selyo ng pamilya Zhou. Ang selyo ng pamilya Zhou ay ipinamana sa bawat henerasyon. Ito ang pinakamahalagang kayamanan ng Zhou. Sabi nila, gamit nito, magagalaw ang trilyong pisong asset ng Zhou. Maaari ring utusan ng buong maharlikang pamilya ng Louis sa Hilagang Europa. Imposible. Ang selyong ito ay kayang i-freeze ang pondo sa 37 bansa sa buong mundo. Balita ko, kapag nakita ito, parang nakita mo na ang head ng pamilya Zhou. Paano natin ito madaling makikita? Simula ngayon, ang Zhou Group ay opisyal ng magiging Jiang Group. Tandaan ninyong lahat, hindi siya ang umakyat sa aming pamilya Zhou. Kundi ako, si Zhou Xinyi. Kusang loob ang nagpakasal sa kanya. Xinyi, ito. Hindi ko ito matatanggap. Si, ito rin ang desisyon ng buong pamilya Zhou. Xinyi, matutulungan ko ang pamilya Zhou sa negosyo. Pero ito, talagang hindi ko matatanggap. Irerespeto ko ang desisyon mo. Ang selyong ito, ipag-iipon ko ito para sa iyo. Ngayon, basta't magkasama tayo palagi, okay na. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Tigil mo na yan, Xiaoxi. Sumama ka na sa akin. Anong karapatan mo para hindi sumang-ayon? Ako at si Zhou Xinyi, ang tunay na mag-asawa. Xiaoxi, kaya mo bang hawakan ang konsensya mo at tanungin ang sarili mo? Totoo bang gusto mo siya? Xiaoxi, sa mga nakaraang taon, bukod sa amin, hindi ka man lang nakahawak ng kamay ng ibang babae. Ilang araw pa lang, sasabihin mong gusto mo na? Alam mo ba kung ano ang tunay na pagmamahal at ano ang pagkagusto lang? Kaya? Ang patuloy ninyong pagsasaktan sa akin, iyon ba ang tunay na pagmamahal sa akin? Kung ganoon, ang pagmamahal ninyo ay nakakadiri naman. Jiangxi, ikaw ang nagkamali, tapos kami pa ang sisiin mo? Ang kabutihan naming lahat sa'yo sa loob ng maraming taon, parang kinain lang ng aso. Sa tingin ko, nauuto ka na ngayon. Isip mo, gusto mo lang umangat sa buhay. Ganoon pa rin kayo kayabang. Siya ang taong gusto kong makasama habang buhay. Siya lang ang kinikilala kong asawa. Xiaoxi, huwag ka nang magpakatigas ang ulo. Sige na, huwag mong parusahan ang sarili mo dahil sa pagkakamali naming 3. Napakasalan ang isang babaeng hindi mo mahal. Kayong mga nagpupumilit. Xiaoxi, hindi magiging masaya ang isang pag-aasawang walang pagmamahal. Sumama ka sa amin, pangako namin. Magiging mabuti kami sa'yo tulad ng dati. Magsisimula tayong muli. Kanina mo pa tinatanong? Kung gusto ko ba siya, di ba? Sasabihin ko sa'yo. Hindi ko siya gusto. Alam ko na, Mahal ko siya.
Asi, dito na ako para pakasalan ka. Shinyi, dito na ako para kunin ka. Xiaoqi, hindi mo pwedeng gawin ito, ah? Bitawan mo siya. Jiangxi, nag-overact ka na. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Asi, ang sandaling ito, 20 taon ko nang hinihintay. 20 taon. Mukha kang butlig-butlig, pangit. Pangit. Hindi ako. Hindi ako. Kung muling sasaktan ninyo siya, huwag ninyo akong sisihin. Huwag mo akong tingnan. Ang pangit-pangit ko. Huwag kang makinig sa kanila. Ang cute-cute mo para sa akin. Parang mga maliliit na bituin. Iyon, ang unang pagkakataon na nagkita tayo. Ikaw pala. Nitong mga nakaraang taon, palagi kitang hinahanap. Nang maglaon ay narinig ko, isinama ka na ng pamilya Lu. Dumaan ako ng palihim para tingnan ka. Nakita kong maayos ang pakikisama mo sa 3 magkakapatid na Lu. Kaya hindi na ako nakialam. Kung alam ko lang, mas maaga sana kitang sinundo. Shinyi, lumipas na ang lahat. Buti na lang, nagkita ulit tayo. Oo nga. Nagkita ulit tayo. Asi, salamat sa pagsagot mo sa aking pag-amin. At hindi kita napalampas. Shinyi, sa buhay na ito, hindi kita bibiguin. Walang utang na loob. Pakasalan mo kung sino ang gusto mo. Wala akong pakialam. Yanran, tumigil ka na. Kung magpapatuloy ka ng ganyan, hindi na rin babalik si Xiaoxi. Kasama na niya ngayon si Binibining Joe at magkasama na silang nabubuhay. Napakalupit niyang tao. Naalala mo pa noong bata tayo? Madalas kang nasusugatan sa pagsasanay ng boxing? Si Xiaoxi ang laging nag-aalaga sa iyo. Tiisin mo na lang. Baka magka-impeksyon ng sugat. Buong gabi niyang pinaypayan ka. Sumakit ang braso niya kinabukasan at hindi na makagalaw para lang makatulog ka ng mahimbing. Xiaoqi, talaga bang walang puso siya sa atin? Pero malinaw naman niyang sinabi na pakakasalan niya ang isa sa ating 3. Pero bigla siyang nagpakasal sa iba. Siya ang nagbago. Tinalikuran niya ang ating pangako. Hindi siya ang nagbago. Tayo, talaga nating siya binigo. Kuya Xiaoxi, bakit mo ako itinulak? Si Xu Junhao ang palaging naninirang puri kay Xiaoqi. At kami naman, palagi naming pinipiling hindi siya paniwalaan. Kaya nga siya umalis. Paano nangyari ito? Kaya. Hindi ninyo talaga ako pinaniwalaan kailanman. Hindi ba? Ano man ang mangyari, ako palagi ang may kasalanan. Ano ba ang nagawa ko? Isang bagay na hindi karapat-dapat. Basurang ilang taon na ang nakalipas. Inilabas mo pa. Ikaw na naman, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Kung hindi ka tinanggap ng aming pamilyang Lu, saang basurahan ka na kaya ngayon nakahiga? Hindi mo alam? Ngayon, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad kay Junhao. Sinabi ko na, palagi ko siyang ipagtatanggol. Pero palagi ko siyang nasasaktan. Ate, Dikya, nagkamali ako. Pasensya na, Xiaoxi. Pasensya na sa kanya. Hindi lang ikaw ang isa. Okay lang. Ang pinakamahalaga nating gawin ngayon ay papagbayarin ang tunay na salarin. Dapat siyang magbayad. Ate Mingyue, nandito kayo. Ang tagal ko kayong hinanap. Tamang-tama ang dating mo. May regalo kami para sa iyo. Ate Mingyue, bakit niyo ako dinala rito? May regalo ba kayo para sa akin? Huwag kang magmadali. Malapit na.
Ate Mingyue, tulungan niyo ako. Ate Yanran, bakit niyo ako sinasagasaan? Ang sakit. Mabuti nga at masakit. Noong itinulak mo si Xiaoxi papunta sa sasakyan, naisip mo bang masasaktan siya? Hindi ako. Huwag kayong maniwala sa kanyang kasinungalingan. Malinaw na siya ang nagtulak sa akin. Hanggang ngayon, pinagbibintangan mo pa rin si Xiaoxi. Talagang hindi ka nagsisisi. Ate Yanran, maniwala ka sa akin. Ate Xingqian, napaglalangan lang ako ng demonyo noon. Sobrang mahal ko kayo. Gusto ko lang ng pagmamahal, na katulad ng kay Kuya Xiaoxi. Mahal mo kami, pero pinahamak mo ang pinakamamahal naming si Xiaoxi. Ano ba ang nagawa niyang mali? Ako ang nagkamali. May kasalanan ako. Nangangako ako, hindi na ako muling gagawa nito. Sa hinaharap, anuman ang utos ni Kuya Xiaoxi, susundin ko. Ate Mingyue, pakiusap. Wala ka ng pagkakataon. Mga tauhan, Ate Mingyue, nasa akin pa ang proyekto ng Pamilya Lu. May silbi pa ako sa Pamilya Lu. May silbi pa ako. dahil may silbi ka pa sa kumpanya, pansamantala kong iiwan ang buhay mo. Ate Yanran, huwag kang mag-alala. Sisikapin kong gawin ng maayos upang bayaran ang mga kasalanan ko. Mga putang ina ninyong lahat, naglakas loob kayong ganyanin ako dahil lang sa walang kwentang si Jiangqi. Sa hinaharap, babayaran ninyo ito ng 100 beses. Sila ang tatlong malalaking pamilya na palaging nakikipagtulungan sa amin. Tiyak na para makipag-usap sa negosyo. Xu Junhao, magpakita kang mabuti para mabawi ang pagkakamali mo. Miss Lu, hinahanap namin si Ginoong Jiangqi. Hinahanap namin ang Ginoo Jiangqi. Ginoo Jiangqi, bakit nila tinatawag si Jiangqi ng ganon? Si Jiangqi ay wala rito ngayon. Ano ang pakay ninyo sa kanya? Kami. Boss Gu, ano ang gusto mo? Makipag-usap ka sa akin. Ang Ginoo Jiangxi ay umalis sa Lu family. Hindi na talaga siya babalik? May ilang hindi pagkakaunawaan kami kay Jiangxi. Kapag naipaliwanag ang hindi pagkakaunawaan, syempre, babalik siya. Kung ganito ang sitwasyon, ang pakikipagtulungan namin sa Lu family ay magtatapos na. Boss Xiao, hindi ba kayo ni Xu Junhao ay maayos na nakikipag-ugnayan? Bakit bigla na lang ititigil? Oo nga. Sino ang Xu Junhao? Nakikipagtulungan kami dahil sa paggalang sa Ginoo Jiangxi. Kaya nakipagtulungan kami sa Lu family. Kung hindi, kahit ang matandang Lu, hindi karapat-dapat sa aming pagtingin. Talaga bang? Jiangqi, Xu Junhao, niloko mo kami ulit. Hindi mo ba sinabi na ang mga pakikipagtulungan ay dahil sa pag-inom mo ng isang baso ng alak? Ako. Mukhang ang tatlong babae ng Lu family ay mga taong hindi rin nakakaunawa, kaya nga umalis ang Ginoo Jiangqi. Noong naghirap ang Lu family, siya lang ang nagpunta sa amin. Nagdugo ang tiyan sa pag-inom para makuha ang proyekto. Siya ay isang bihirang genius sa negosyo, ang pagpapalawak ng aming kumpanya sa mga nakaraang taon. Salamat sa kanya. Saan ka galing? Ang late mo naman umuwi. Amoy na amoy pa ang alak sa'yo. Hindi. Nag-uusap lang kami tungkol sa negosyo. Ikaw? Maghanap ka naman ng magandang dahilan. Kung ganyan ka ulit, huwag ka nang umuwi. Hindi. Ako. Ako ang kumita ng pera ng Pamilya Lu. Hindi ko sinasabi nitong mga nakaraang taon dahil iniintindi ko ang nararamdaman ninyo. Pero ngayon, hindi kayo karapat-dapat. Kaya pala, totoo pala ang lahat ng sinabi ni Xiaoxi. Napakarami na palang ginawa niya para sa Pamilya Lu, tapos ganito ang trato natin sa kanya? Ginunggo, 3 taon na tayong nagtutulungan. Bigyan mo naman kami ng isa pang pagkakataon. Paumanhin, si Ginoong Jiangxi lang ang kinikilala namin. Ginoong Chu,
Tatlong matandang hindi marunong umalis. Ano ba ang ibinigay sa'yo ni Jiangxi? Xu Junhao, mamatay ka. Ako Ate Yanran. Pakiusap. Patawarin mo ako. Su Junhao, ikaw ang kumukuha ng kredito ni Xiaoxi. Niloko mo kami ng ilang taon. Gagawin kitang hindi mabuhay ng maayos at hindi mamatay ng madali. Ate Mingyue, pakawalan mo ako. Ate Mingyue, pakawalan mo ako. Ate, ang tatlong malalaking pamilya ay nag-withdraw ng pondo. Ang pinakamalaking pamilya Lu namin ay naputol ang chain ng pondo. Ngayon, ang buong Lu Corporation ay maaaring. Hindi mangyayari yan. Ang pamilya Lu namin na may pundasyong 100 taon. Nag-withdraw na ng pondo ang tatlong malalaking pamilya. Mayroon pa tayong ibang partners. Ayos lang. Miss, lahat ng kumpanya ay sabay-sabay na nag-terminate ng pakikipagtulungan sa Lu Corporation. Ang shares ay biglang bumagsak ng 80%. Ano? Agad na makipag-ugnayan sa bangko, humingi ng pagbawi ng pondo. Kanina lang tumawag ang bangko at nagsabi. Na i-freeze ang lahat ng aming assets. Paano nangyari yan? Ang pamilya Lu. Ang pamilya Lu ay nabangkarote. Pasensya na, Xiaoxi. Kami ang nagkamali sa'yo. Kasalanan ni Xu Junhao ang masamang tao na ito. Kung hindi dahil sa kanya, Hindi sana umalis si Xiaoxi. Ang pamilya Lu namin. hindi sana naging ganito. Ang pundasyon ng pamilya Lu, hindi dapat masira sa aming mga kamay. Tayo'y humingi ng tawad kay Xiaoqi. Kahit anong halaga ang ibayad, dapat nating makuha ang kanyang kapatawaran. Tara na. Si General Jiang ay talagang batang may kakayahan. Kung si General Jiang ay magpapakita ng pagtingin at makikipagtulungan sa amin, ito ay tunay na walang kapantay na karangalan. General Jiang, ang aming kumpanya ay nasa top 50 globally. Ang resources at connections ay top-notch. Makipagtulungan ka sa amin. Xiaoxi. Xiaoxi. Xiaoqi, alam na namin na nagkamali kami sa'yo. Pero pinarusahan na rin namin ng husto si Xu Junhao. Ngayon, ang pamilya namin, ang mga Lu, ay talagang nahihirapan. Malapit na kaming mabangkarote. Pakiusap, bumalik ka na. Sa mundong ito, ang pinakawalang kwenta ay ang pagkaunawang huli na. AC, kailangan mo ba akong magtaboy sa kanila? Kahit pa itaboy mo kami ngayon, hindi kami susuko. Ngayong araw, kahit mamatay, hindi kami aalis. Shinyi, ang mga bagay dito, ako na ang bahala. Magpahinga ka muna. Xiaoqi, aminado kaming nagkamali kami. Hindi kita pinapabalik sa pamilyang Lu. Kung pwede lang, sa dami ng taon ng ating pagkakaibigan, tulungan mo kami, kahit isang beses lang. Mula nang kayo'y paulit-ulit na pumili kay Xu Junhao, wala na tayong koneksyon. Ngayon, magsasalita kayo ng pagkakaibigan? Hindi kayo karapat-dapat. Alam kong galit ka pa. Pero isipin mo, sa lahat ng mga taong iyon, mabuti naman ang trato sa'yo ni Lolo. Ang proyektong ito, para sa pamilyang Lu, talagang napakahalaga. Kahit para lang kay Lolo. Ipagkaloob mo sa amin ang proyektong ito, pwede ba? Sa mga nakaraang taon, sa tuwing may problema ang Lu Group, ako ang sumasagip. Wala na akong utang sa inyong pamilyang Lu at sa kakayahan ninyong ito ngayon. Anong karapatan meron kayo para makipag-usap sa akin tungkol sa proyekto? Tama, kahit sinong kumpanya dito, ay daang beses na mas malakas kaysa Lu Group. Kayong tatlo, bukod sa pagpapanggap ng mga dalagita, ano pa ang kaya ninyo? Ang negosyo ay parang digmaan. Ang isang proyekto ay hindi makukuha sa pamamagitan lang ng ilang pakiusap. Tapos na ang lahat sa pagitan natin. Umuwi na kayo. Xiaoxi, alam kong ano man ang sabihin namin ngayon, huli na ang lahat. Pero, titiyakin naming humingi kami ng tapat na paumanhin. Basta, bigyan mo lang ng isang pagkakataon, ang pamilyang Lu. Xiaoxi, Anong ginagawa ninyo? noon, para sa mga obligasyon ng pamilya Lu, umabot sa pagdurugo ng tiyan ang pag-inom mo.
Ngayon, kami naman ang iinom para humingi ng tawad at lasapin ang sakit na naranasan mo. Anong ginagawa ninyo? Wala akong pakialam. Xiaoxi, taos-puso kaming nagsisisi sa'yo. Oo, umiinom kami hanggang mapatawad mo kami. Seryoso pala sila. Tatlong ito ng mga babaeng low. Yung panganay, mahina sa alak. Yung dalawa naman, hindi talaga umiinom. Para bang lahat ng hindi nainom sa nakaraang dekada, sa isang gabi lang ibubuhos. Itong 20 bote, pasasalamat sa'yo. Dahil noon, para sa pamilya Lu, napunta ka sa ICU. Itong 30 bote, pambawi sa pusong sinira namin. Itong 40 bote, pakiusap na patawarin mo ang bulag at mangmangkong puso. Diyos ko, nababaliw na yata ang magkakapatid na low. Talagang inubos nila ang napakaraming bote. Basta mapatawad lang kami ni Xiaoxi, walang kabuluhan ang kaunting alak na ito. Magdala pa ng alak. Kung magpapatuloy sila sa pag-inom ng ganito, may mamamatay. Ayos lang. Kaya ko pa. Tama na. Tama na. Hindi ba ninyo nararamdamang katawa-tawa ang ginagawa ninyo? Parang itong bote. Nabasag na. Tapos na. Akala ninyo pag uminom kayo ng ilang bote, umiyak ng ilang patak, yung mga sugat sa nakaraan ay malilimutan na. Lu Mingyue, araw-araw kang nagpapanggap na makatarungan at walang kinikilingan. Pero sa tuwing may problema, ang laging pinapanigan ay si Xu Junhao. Luke Xingqian. Hindi yon pagiging mabait. Pagiging manhid yon. Hanggat hindi ikaw ang nasasaktan, ni hindi mo man lang igagalaw ang iyong mga mata. At ikaw, Lu Uyanran, ikaw ang pinakakatawa-tawa. Ni hindi mo nga maaninag ang tama at mali, karapat dapat kang maging sunod-sunuran. Xiaoxi, hindi ganoon. Ako, kahit ganito kami sa'yo, pero totoo kaming nagmamahal sa'yo. Ang pinsalang ginawa sa ngalan ng pag-ibig ang pinakamasakit. May mga alaala na hindi kayang burahin ng paglipas ng panahon. Bawat pilat na iniwan ninyo sa akin, nakatatak lahat sa puso't isip ko. Xiaoxi, Paumanhin. huwag kang umalis. Anong nangyari? Bakit gulo-gulo ang bahay? Ate Mingyue, lahat ito gawa ni Kuya Xiaoxi. Ibig mong sabihin si Xiaoxi ang nagpabagsak ng bahay natin? Nakiusap ako kay Kuya Xiaoxi. Sinabi kong lahat ng ito ay kasalanan ko. Sa akin na lang niya ibuhos ang galit. Pero sabi niya, gusto rin niyang maranasan ninyo ang mawalan ng lahat. Sigurado ka bang si Xiaoxi ang may gawa? Lubos kong ipinagtanggol, pero wala akong naipagtanggol. Ate Mingyue, kasalanan ko, wala akong silbi. Xu Junhao, ang galing mo talaga sa pag-arte. Lalong gumagaling ka. Kaming tatlo, bakit ngayon lang namin nalaman na ganito kang taong walang utang na loob? Kahit gaano kami kamuhi ni Xiaoxi, hindi niya gagawin ang ganitong kasamaan. Mukhang hindi ka natuto sa huling aral. Ngayon, papanatilihin kong maalala mo ang lasa ng pagtataksil kay Xiaoxi. Noon, kayo ang nakatapak sa amin. Ngayon, siya na ang naging iniirog
At pinapangarap mong puting liwanag ng buwan. Oo nga, hindi ba't lagi ninyong inaasam-asam na gumaling ang binti ko? Gumaling na ang binti ko. Bakit? Hindi ba kayo masaya? Ang lakas ng loob mong lokohin kami. Talagang tanga ka. Gusto ko lang na mapalayas si Jiang Qi sa pamilya Lu. Paano ko naman magagawa na sirain ang sarili kong binti para sa kanya? Pero, ang ginawa ng tatlo ninyong ate ay hindi naman nasayang ang pag-arte ko. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang dahilan kung bakit nasaktan namin si Xiaoxi. Kasalanan ko itong lahat. Mula pa sa simula, hindi ko dapat ikaw ay dinala sa pamilya Lu. Hindi sana kami iniwan ni Xiaoxi. Ate ko, paano naging dahilan ko ang pag-alis ni Jiang Xi? Malinaw na kayo ang pumatay sa kanya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Gusto mong punitin ko ang bibig mo? May mali ba sa sinabi ko? Pinutol ko ang puno niya, sinira ang kwarto niya, pinatay ang aso niya, sinadya kong hilahin siya papunta sa tubig, pero kayo ang nanakit at nambugbog sa kanya. Alam na alam ninyo na namatay ang mga magulang ni Jiang Xi sa aksidente at pagkalunod. Pero sinadya pa rin ninyong itulak siya sa tubig. Xiaoxi, Kayong tatlo ang pinakamahalaga kay Jiang Xi. Pero kayo ang unang nanakit sa kanya. Sinira ninyo siya. Ang tunay na nagdulot ng kawalan ng pag-asa kay Jiang Xi, ang pumilit sa kanyang umalis, ay kayo. Hindi ako. Ha. Xiaoxi, bulag ako. Kahit na sinabi kong maniniwala ako sa'yo palagi, ako pa rin ang unang nag-alinlangan sa'yo. Karapat dapat akong mamatay. Kahit na sinabi kong ipagtatanggol kita palagi, ako ba ang pinanakit sa'yo? napakarami naming utang kay Xiaoxi. Sobra-sobra. At ikaw, Xu Junhao, ikaw. Hindi ka karapat dapat mabuhay. Anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. Binabalaan kita. Nasa ilalim tayo ng batas ngayon. Alam mo na ang batas ngayon? Noong itinanim mo ang kasalanan kay Xiaoxi, bakit hindi mo naisip na magpakita bilang isang mabuting mamamayan? Yamang mahilig kang magpanggap na pilay. Bakit hindi ka na lang maging tunay na pilay? Masakit ba? Ang sakit na dinanas ni Xiaoxi sa mga nakaraang taon, daang-daang beses na mas matindi kaysa sayo. Ako, nagkakamali ako. Nagbayad na ako. Pakiusap. Patawarin niyo ako. Simula pa lang ito ng lahat. Su Junhao, magsaya ka sa handog naming ito para sa'yo. Hatakin niyo siya. Mga binibini. Ayon sa balita, si Ginoong Jiang Xi ay ikakasal sa 3 araw. Ate Mingyue, Ate Xingqian, Ate Yanran. Nagbago na ang lahat. Umalis na si Xiaoxi. Hindi na tayo makakabalik sa dati. Ano ito? Ang diary ni Xiaoxi. Ngayon ay taong 2015, ika-14 ng Hunyo. Pagkatapos ng aksidente, akala ko mula noon ay isang batang lansangan na walang kumakalinga hanggang sa sila tumakbo at niyakap ako ng nakangiti. Sa sandaling iyon, alam ko na may pamilya na naman ako. Halika, umupo ka. Mingyue? Halika? Jiang Qi, mula ngayon sama-sama na kayo nitong 3 ate maninirahan. Lahat sila ay miyembro ng pamilya Lu. Mga ate, kumusta kayo? Ako si Jiang Xi. Konti lang ang kinain ko. Hindi ko kailangan ng laruan. Sa mga gawaing bahay, sisikapin kong gawin. Puwede ba akong manatili? Ang saya! Ang saya! Mula ngayon, ang pamilya natin may munting lalaki na. Huwag kang mag-alala. Dito sa pamilya natin, hindi ka makakaranas ng anumang pagdurusang pisikal o emosyonal. Napakabait sa akin ng 3 ate ko. Bawat araw, minuto, at segundo na kasama ko sila, ramdam ko ang sobrang saya. Ang panahong iyon, hindi ko kailanman malilimutan. Xiaoxi, maligayang kaarawan. Sa kaarawan mong ito, mag-wish ka ng mabuti. May 3 ate ka, kaya 3 wish ang kailangan. Oo, tutuparin namin lahat iyan. Maligayang kaarawan. Hahaha. Haha. Ang sarap. Gusto mo ba?
Gusto ko, tusok-tusok na kordero o tusok-tusok na baka? Ito. Kain na. Ang tagal ko nang hindi nakakita ng ganitong langit. Ang liwanag. Anong nangyari sa'yo? Medyo namimiss ko na sina nanay at tatay. Gusto ko rin silang kasama habang buhay. Hindi ba't kumuha tayo ng larawan ng pamilya? Sa aming puso, ito ang pinakamagandang larawan ng pamilya. Tingnan mo, ito kaming tatlo, nagpa-customize ng singsing. Sa hinaharap, sana may pagkakataon ka na ikaw mismo ang magsuot nito sa amin. Ano man ang mangyari, hindi tayo maghihiwalay kailanman. Tayo magkasama palagi. Sana huminto ang oras. Sana ganito tayo magpakailanman, masaya at maganda. Kung ang lahat ay tulad ng dati, ang katabi ni Xiaoxi ngayon ay isa sa amin. Ang nararamdaman namin sa isa't isa, hindi ito peke. Ayokong iwan si Xiaoxi. At hindi ko siya bibitawan. Makakabalik tayo sa dati. Kaming magkapatid, magtutulungan para bawiin si Xiaoxi. Xiaoxi, ipinagkakatiwala ko sa iyo ngayon ang pinakamamahal kong kayamanan. Ikaw na ang bahala. Lolo, huwag po kayong mag-alala. Gagamitin ko ang buong buhay ko upang pahalagahan si Xinyi. AC, mag-picture tayong lahat. Nanay, tatay, lolo. Tingnan mo, may mga tao na narito ngayon. At may mga tao, kahit na magkalayo man ng libu-libong milya, ay tiyak na pupunta rin ngayon. Dahil sa pagitan natin, wala namang kailanman naging ibang tao. Ang meron lang ay isang pamilyang nagkawatak-watak. Pamilya. AC, kahit na napakalayo na ng kanilang pinuntahan, hindi naman nawala ang pagmamahal nila. Sa bawat hakbang natin sa hinaharap, magkasama tayong lalakad. Dadalhin natin ang pagmamahal nila habang magkasamang humaharap sa buhay. Xinyi, salamat. Maaaring magpalitan ng singsal ang lalaki at babaeng ikakasal. Hindi ko papayagan ang kasal na ito. Huwag mong ipagpatuloy ang kasal na ito. Naku, ang kasal ni MS, Joe, may manggahas pang mangagaw ng nobya. Ngayon ang kasal ko at ni Xinyi. Hindi kayo inimbitahan. Xiaoxi, alam ko, ang pagkakamali natin, hindi na mababawi, pero nitong 20 taon, magkasama tayong nag-aral, nagkakatuwaan, ang mga alaala natin sa mga paglalakbay. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyon? Matagal ka nang naging pinakamahalagang tao sa buhay namin. Alam naming mahal ka namin. Hindi kami mabubuhay nang wala ka. Ang mga wedding dress na ito, naalala mo pa ba? Noon, sinabi mo, napakakasalan mo ang isa sa amin tatlo. Ngayon, narito kami para tumupad sa pangako. Ang mga bagay sa nakaraan. Hayaan na lang natin sa nakaraan. Ang ako ngayon. Gusto ko lang sumulong. Pero ang kinabukasan namin ay hindi mabubuo nang wala ka. Jiangxi, pakasalan mo kami. Para magkasama tayo magpakailanman. Tingnan mo, ito kaming tatlo, espesyal na nagpa-customize ng singsing. Sa hinaharap, may pagkakataon kang isuot ito sa amin ng personal. Ano man ang mangyari, hindi tayo maghihiwalay kailanman. Tayo, palagi, magkasamang magpakailanman. Xinyi.
Pakakasalan mo ba ako? Oo, gusto kong makasama ka habang buhay. Hanggang sa kamatayan. Tandaan mo, kung sakaling gusto mo, kung magsisi ka, nandito pa rin kami. Hihintayin ka namin magpakailanman. Para sa'yo, handa kaming hindi mag-asawa habang buhay. Jiang, malusog ang mga bata. Lalaki ba o babae? Binabati kita, Jiang, si Bibi. Zoe ay nanganak ng triplet. Nanay, tatay, Naging masunurin ba kayo sa guro sa eskwela? opo. Ang babait ninyo. Tara na, uwi na tayo. Xiaoxi, noong araw, kung pinakasalan mo ang isa sa amin, ganyan na rin kalaki siguro ang anak natin ngayon. Tingnan mo yung batang lalaki. Kamukhang kamukha ni Xiaoxi? Xiaoxi, ipagtatanggol ka namin magpakailanman.